Sa savanna, kilala ang leon bilang hari. Ngunit ngayong araw, ipapakita natin na ang korona niya ay maaring bumagsak sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi mga simpleng biktima ang mga toro at kalabaw. Sila ay mga tunay na makinang pangdigmaan ng kalikasan. Kapag nagkamali ang mga leon sa kanilang pag-atake at nilapitan ang maling individual, ang pangangaso ay nagiging isang bangungot. Maghanda ka dahil ngayong araw makikita mo ang mga hari ng gubat na literal na lumilipad palabas ng eksena. At sa mga huling labanan, malinaw ang isang nakakagulat na bagay. Maaaring magbago ang korona sa loob lamang ng ilang segundo. Ang trahedyang kapalaran ng matandang leon, alas 4:17 minuto hanggang alas 4:52 minuto. Ito ay walang dudang isa sa mga pinakamatinding eksena. Isang matandang leon na lalaki marahil ay kampante dahil sa kanyang karanasan. Ipinapakita ng eksenang ito ang isang grupo ng mga leon na nakapaligid sa isang batang baka. Isa sa kanila ang kumakahuli gamit ang kanyang bibig at mukhang sigurado na ang biktima. Ngunit biglang umalog ang lupa. Lumabas ang ina sa eksena na parang walang humpay na lokomotiba. Wala siyang pagdududa sa kanyang mga mata. Pinukpok niya ang unang leon ng ganun kalakas kaya napilitang umatras ito upang maiwasan ang mas malakas pang tama. 5 segundo na paghinto sa pag-narrate para mapanoorin ang eksena. Sinubukan ng maliit na baka na tumakas at nahuli ito ng pangalawang leon, ngunit agad na tinamaan ng ina ang pusa na napilitan itong gumulong sa lupa. Lumabas ang pangatlo, ngunit gaya rin ng dati, pinangalagaan siya ng kalabaw. Isa-isang nilalayo ang mga leon sa kanilang daraanan. Ang hadlang na grupo ng mga mandaragit ay naging isang lamang ang layo, tinutiyak ang buhay ng kanyang anak. Sa clip na ito, sinubukan ng leon ng babae na gamitin ang kanyang bilis para sa isang teknikal na pagkakaagaw. Gayunpaman, hinarap siya ng kalabaw ng diretso gamit ang kanyang mga sungay upang tamaan siya sa gitna ng dibdib. Pinabagsak siya ng lakas ng tama ng malupit na nagpaikot sa kanya sa hangin bago siya nahulog ng nakatagilid. 3 segundo na paghinto sa pag-narrate para mapanoorin ang eksena. Malakas siyang tumama sa lupa at nanatiling hindi gumalaw ng isang sandali. Iniisip ang nangyari. Hindi na kailangang habulin siya ng kalabaw. Malinaw ang mensahe. Ang lakas ng kanyang mga sungay ay kayang pawiin ang anumang estratehiya sa pangangaso. Dito, makikita natin ang isang nag-iisang leon na sumusubok ng pagsalakay na palihim. Sa mabilis na paglukso, sumugod siya sa likod ng isang higanteng kalabaw. Iniisip na madali ang kanyang tanghalian. Ngunit iba ang plano ng kalabaw. Dahil sa biglaang ikot ng leeg, itinaas ng kalabaw ang kanyang mga sungay at inihagis ang leon sa himpapawid sa isang perpektong arko. Paliliparan ang leon nang hindi makontrol sa himpapawid bago bumagsak sa lupa. Patposh. 3 segundo na paghinto sa pag-narrate para mapanoorin ang eksena. Napakalakas ng tama kaya hindi na nakipaglaban ang leon. Dahan-dahang bumangon ito, nanginginig at wasak ang pride. Umatras habang pinagmamasdan siya ng kalabaw na may ganap na dominasyon. Grabe ang impact ng clip na ito. Nagsimula ito sa isang maduming latian kung saan sinusubok ang kaligtasan. Sinamantala ng leon ang kapal ng lupa na nagpapahirap sa kilos ng kanyang biktima at mahigpit na ginapang ang likod na paa ng kalabaw. Ipinakita ng pusa ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtusok ng mga pangil ng eksakto na nagdulot ng matinding sakit. Kahit nasugatan at bulag ang kilos dahil sa putik, nagpupumilit ang kalabaw na kaladkarin ang atake sa kanya, desperadong gustong makawala sa matinding pakikipaglaban. Para sa isang sandali, tila tuluyang namatay na ang kapalaran ng kalabaw. Ngunit nagbago nang marinig ang mabigat na mga yabag sa malayo. Biglang lumitaw ang natitirang bahagi ng grupo mula sa mga palumpong. Agad na tumulong sa kanilang kasama nang makita ang panganib. Nang mapansin ng leon na napapalibutan na siya, agad siyang nagbago ng ugali. Naiintindihan niyang ang katapatan at numero ng mga kalabaw ay isang matibay na hadlang. Kaya't agad niyang pinakawalan ang kanyang biktima at tumakas upang maghanap ng ligtas na lugar. Ang malinaw na mensahe, isang eksperto man siyang mangaso. Alam ng leon na hindi niya makakayanan ang buong grupo sa anumang kalagayan.
Lubhang nagbago ang sitwasyon sa bagong laban na ito. Ang kalabaw ang naipit ngayon na palilibutan ng buong grupo ng mga leon. Bagamat kulang siya sa bilang, ipinakita ng kalabaw ang pambihirang tapang. Ayaw niyang sumuko, matapang na hinarap at pinagsuway ang mga patuloy na atake ng mga mandaragit kahit na nagsisimula ng magtapos ang kanyang lakas dahil sa pagod. Parang malapit na ang kanyang oras. Gayunpaman, nagbago ang kapalaran nang marinig ang malakas na tunog na senyales ng pagdating ng mga katuwang. Buong grupo ng mga kalabaw ang dumating, handang iligtas ang isa sa kanila. Hindi sila naglakad ng maingat kundi dumaan na parang isang di mapipigil na puwersa. Isang kalabaw ang sumugod sa isang leon nang sobra ang lakas kaya lumipad ito ng ilang metro sa hangin. Gumuho ang pagsalakay ng mga pusa. Nakita ang sitwasyon. Hindi huminto ang ibang kalabaw. Sumali sa pagsalungat, tinutulak at pinipilit ang mga leon na umatras. Nilupig ng determinasyon at lakas ng grupong ito. Napagtanto ng mga leon na wala na silang pag-asa. Wala nang ibang paraan kundi umalis at iwan ang sugatang kalabaw ng ligtas at lumikas dahil sa ganap na dominasyon ng maliit na hukbo. Sumugod ang leon na may intensyon na patumbahin ang nag-iisang toro, ngunit hindi ito tumakbo. Matatag ito sa lupa, matibay na parang bundok. Sa tamang sandali, ibinaba nito ang ulo at sinunggab ng isang malakas na tama ang leon. Pinabagsak nito ang leon sa lupa at nang subukan ng mandaragit na tumayo upang magbalik ng balanse, muling umatake ang toro ng paulit-ulit. Walang pahinga. 5 segundo na paghinto sa pag-narrate para mapanoorin ang eksena. Sa huli, sumuko ang leon sa pisikal na kalakasan at tumakas na may sugat mula sa lugar ng laban. Hindi lamang nanalo ang toro, pinatunayan din niya na kahit ang hari ng gubat ay maaaring mapabagsak kapag hinarap ang mas makapangyarihang kalaban.